Hello guys, good evening sa inyo lahat. Ito si Gene. Welcome sa 11-9 Workshop. So guys, before we go on, gusto ko rin pasalamat sa inyo. Maraming salamat ulit sa inyo walang samang pagsuporta sa 11-9 Workshop, sa lahat ng nagre-like, nagko-comment, and subscribe sa ating vlog. At kung di pa kayo subscriber guys ng 11-9 Workshop, subscribe naman kayo. Yan. Okay. So guys, wala na pa tumpik. So pag-usapan natin, no, meron tayong medyo bago lang tong ano na to, tong I would not say issue, pero yeah, it's kind of issue, no? So kung kung sinusundan mo yung mga power tool brands sa Pilipinas, siguro nakita mo na to issue na to. Pero ngayon linawin natin, no guys. So pag-usapan natin to kasi kahit ako nalilito dito, I'm not a lawyer, hindi ako abogado, pero may mga legal complications tong tong issue na to, and it could affect tayong mga consumers ng sa issue na to, no guys. So ganito kasi guys, nangyari, no? So if guys, yan sa mga paborit, alam niyo naman dito sa 11 Workshop, we are more on low cost tool brands, hindi ba? So mahilig ako sa mga tool brands na low cost. Ano ibig sabihin nun? Mga pangmasa, yung mga hindi kamahalang tool brands na pwede nating bilhin kahit ng mga ordinaryong tao, DIYer, and naniniwala ako guys na kahit mura yung tools mo, basta good quality, and you can start from there, no? Pwede ka na mag woodworking, metalworking using those tools. And one of the low-cost tool brands na masasabi kong institution na o talagang nakatatak na dito sa Pilipinas is yung DCA. Okay, so DCA brand power tools. And DCA, wala akong masabi sa kanila guys. They are very good tools. Na meron akong mga ilang DCA tools noon. I have a circular saw and a router na DCA brand, and those are really excellent, no? So maganda talaga yung DCA, maganda yung quality. I would say na sa lahat siguro ng low cost tools, no, sila yung yung DCA yung nasa upper tier, no, na almost, if not the same, almost the quality na ng mga top tools like Bosch and Makita, DeWalt, diba? So, ganyan yung DCA, ganyan siya kaganda, no? And I'm not exaggerating, marami mga pagpapatunay na maganda talaga yung DCA tools at matibay talaga. In fact, kung, bigyan mo ako ng shop or magsimula ako ng business and I'm just using all DCA tools, wala akong reklamo doon. That is very good for me, no guys? Now, ito yung issue na sinasabi ko sa inyo. So, di ba nakasanayan natin na, kung familiar kayo sa DCA brand, ito yung kanilang logo, yan. Yan yung kanilang logo na ginagamit nila for like many years now, no guys? And I think a few months ago, nagpalit sila ng logo to this. Ayan. So wala nang problema. Ganyan talaga yung mga tool brands, nagpapalit ng logo minsan, nag-change na ng logo, no guys? Pero ito, nagkaroon ng isang complication dito, no guys? Kasi, okay, itong DCA na to, itong Facebook itong logo na to, meron siya sariling Facebook page with around, I think, 2,000 something na followers, no guys? And, hiwalay ito dun sa DCA na isang logo na dati ay may Facebook page. So, mamaya kwento ko sa inyo kung ano nangyari doon sa Facebook page ng DCA na yon, no guys? Pero itong bagong itong bagong logo na to na DCA Philippines, they claim na sila ang Julie or ang talagang nag-iisang DCA Philippines, no guys? So naglabas sila ng statement sa kanilang Facebook page. Ito yon, ayan, may tanyang pictures. It's in English, no? So kanilang legal department ay naglabas niyan, I think. So I think abogado nila yung naglabas nito. But I will read to you. Babasahin ko guys at itatranslate ko rin sa Tagalog para maintindihan din ng mga subscribers natin na siguro hindi versed sa mga legal term o hindi sa English. So tatagalogin natin. Ito nakalagay sa sa post na ito guys ng DCA Philippines. You can check this out guys. Pwede nyo ito i-check sa DCA Philippines na Facebook page. Ayan ang link. Ito yung sinasabi sa kanilang Facebook page, no? So, Jiangsu Dongcheng Power Tools Company Limited ay ang registered owner ng lahat ng intellectual property rights of DCA brand at lahat ng produkto at variations nito sa ilalim ng batas ng Pilipinas
registered sa Intellectual Property Office under Class 7 and 9. So, bearing registration for 2018 0000012903 until November 18, 2028, habang yung kanilang exclusive distributor sa Pilipinas ay ang FB Power Corporation. So, ibig sabihin yan, guys, ang Dongcheng or Jiangsu Dongcheng Company ang nag-iisang may-ari, ang registered owner ng intellectual property o nung pangalan na DCA, no? Sa lahat ng DCA brands hanggang 2028 yung kanilang registered dito sa Pilipinas, no, guys. Now, ito, tuloy natin yung binabasa ko. Kasabay ng ito, ang lahat ng hindi otorisadong tao o negosyo, businesses, entities ay kailangan tumigil, cease and desist from using the trademark sa paggamit ng trademark ng DCA at lahat ng similar nitong kaparehas nito na naglilito sa mga tao dahil ito ay copyright infringement ng Jiangsu Dongcheng Power Tool Corporation, no, guys? Ayun. So ayun ang sinasabi nila. So ito yung nakalagay din sa dulo. Kung ang publiko ay may impormasyon tungkol sa anumang pagkilos na nagbabiolate or naglumalabag sa intellectual property ng DCA at nagko-commit o gumagawa ng unfair na kompetisyon, i-notify ang intellectual property rights ng DCA. Tapos ito, notify, no, na ito yung mga abogado nila ay huntingin or ipoprosecute or didemanda yung kung sino man na mag-violate dito sa batas na ito, no, guys, na sa kanilang intellectual property rights, no, guys. And it's signed by yung kanilang abogado. Now, etong komplikasyon niyan, no. So this is the complication, this is the complicated stuff, no. So sabi nila dito na ito lang logo na to, itong DCA na to, ito lang na Facebook page na to ang nagbebenta ng legit na DCA tools. And yung ibang mga Facebook page o ibang mga Facebook stores na nagbebenta ng DCA tools ay sabi nila ay okay, fake. Okay. So that means yung iba nagbebenta ay hindi otorisado. So medyo na-confuse tayo doon ng konti kasi, well, na-confuse talaga ako kasi would that mean na yung mga nagbebenta ng mga DCA using the old logos are selling fake na DCA products? Well, nag-post ako ng reply dito, tinanong ko kung ito bang, kasi may nakita din ako na Facebook page na DCA Power Tools, and nakalagay sa kanya is DCA the original, no, na Power Tools using the old logo, no. So nag-comment ako dito nagtanong ako kung ito ba ang distributor din ba to or pero ang reply nila sa akin is hindi ito ang legitimate, at winarningan pa nila ako na this is not na mag-ingat sa mga ibang DCA Power Tools. So I have tried to clear that, no? Kiniklear ko tong issue na to at tinanong ko sila. So, ibig sabihin ba ito ay fake? Itong binibentang DCA na to using the old logo. So, sabi nila, we apologize for any confusion, no? So, nag-sorry sila, guys. Pero sinabi nila na this one, yung gumagamit ng lumang logo, ito, nagbigay sila ng bagong guys. Nagbigay sila pala ng bagong statement. Kaya natin pa lang meron silang bagong statement na nilabas Alright, so naglabas sila ng bagong statement and hindi ko lang makita kung nasaan, pero sabi doon sa, ito. So, our old logo doesn't mean it's fake. Okay, yun. So clear nila na yung lumang logo ay hindi ibig sabihin fake. So kung may nagbebenta pa, meron pa kasi mga old stock na mga DCA Power Tools na gumagamit ng pala old logo. Clear nila na hindi yun fake. So that clears a little bit, no? So na-clear ng a little bit yun, no, guys? Pero ito nga yun. So ito pa yung confusing part, no, guys? Hindi lang kasi DCA yung gumagamit ng na to. Meron din tinatawag tayo na DCA. So that's using Z. So imbis na C, it's Z, no? And sinabi ng DCA na yung gumagamit ng Z or Z na DZA ay fake. Okay, so yan, nilinaw nila.
But the DCA is a fake brand imitating DCA power tools, okay? So yeah, fake na yun. And yung iba naman, yung DCK is a separate entity and it's not associated with DCA, okay? Which leads me to this question. Kung fake pala yung DCA or DZA, then why are other Facebook groups, yung ibang mga Facebook groups na nagbebenta nito, they're saying na itong original, which is very confusing talaga. So, ito, yung ano ba, itong Facebook page na to, itong DCA, at yung kanila sa profile pic pa nila is DCA and DZA. So, I think they're claiming na legit nga yung DZA brand, no guys? So, and it's very confusing. So, ang gulo no issue na to and ang gulo-gulo niya, guys. So, magulo to nga nangyayari na to sa DCA. So, let me tell you more about yung DCA, no, guys. So, kasi, personal experience ko sa DCA, no, yung products nila, wala akong problema, no, guys. But I tried working with DCA since vlogger tayo, guys, diba? So, nag-reach out ako dati sa DCA, nag-try tayo ng mga sponsorship sa kanila, guys. Pero, nag-reply naman sila and we had a little bit of talk. Kaso, ginos nila ako. Hindi sila nag-reply sa mga future kung inquiries. So, hindi ko na pinansin, no, guys. And then, I think, kasi guys, ganito. Sa Facebook kasi guys, yung mga na tools na ganyan, like DCA or Makita, Powerhouse, ganyan, usually, yung may hawak ng Facebook page is hindi mismo yung tool company, kung hindi yung distributor dito sa Pilipinas, no? So, yung distributor ng DCA dati, guys, hindi ko na babanggitin kung ano yung company na yun. But let's itago natin siya sa pangalan na S. No? So, yung S na yun, siya dati yung distributor ng DCA. And yung kanilang Facebook page dati is napakaraming followers. I think 100,000 plus na yung followers sila dati or more. No? Or hindi ko alam. Basta thousands na yung followers sila dati. Dun sa DCA nilang na page, no guys. And then one day, kasi pina-follow ko yung page na yun, yung lumang page ng DCA tools na yon. One day, nagpalit ng pangalan yung DCA page niya, no? Nag-iba. Iniba yung pangalan, no, guys? Chinesh nila yun sa pangalan ng isang award na ginagawa nila, no? Nung company na yun, no, guys? And, okay lang, sige. Chinesh nila doon. And then, nagulat lang ako bakit nagka-ganon. And then, after a few months ulit, nagpalit ulit siya. Now, yung page na yun, yung dating DCA page, no, na napakatagal na, ngayon ay page na ng isang company, ng isang tool brand, no, na hiwalay sa DCA, no. So yun ang sinasabi ko sa inyo, guys. Yeah, 133,000 na followers yung tool brand na yon, dating DCA pages, dating DCA Facebook page, na ngayon ay hawak na ng isang totally different na tool brand na yung page na yon na may 100,000 followers, no, guys. Kasi nga, I think yung S na dating distributor DCA dito, I think binitawan na nila. And ngayon, yung flagship nilang product ay yung binibenta nila ngayon, no, guys. Pero, yun nga. So, wala na yan. So, hindi na yun kasama sa usapan natin. So, balikan natin yung DCA na nagkiklaim na sila yung orig. No? So, ito DCA brand na to. Hindi ko alam kung sinong distributor, ang bagong distributor ng DCA na to. Oh, alam ko na. Okay. So, yeah. So, tinignan ko kasi Facebook page sila. Nag-post sila ng isang update na connected. Okay, gets na. So, kasi yung ito rin pala yung DCA na to, I think ang may hawak dito is yung DS na may hawak din dating DCA. So, they're still distributing DCA tools, no? Pero, they're using the old logo and yung DZA. So, I think sila itong tina-target ngayon ng DCA na isa, DCA Power Tools, yung with the new logo, no? So, yeah. So, I think sila yung tina-target and I don't know. Susukuan ko na to. Tinatry ko naghukay ako ng rabbit hole dito. So, yeah, medyo malalim tong sitwasyon na to, no, guys. Pero nga sabi ko sa inyo, DCA Power Tools, na yung may bagong logo, they are claiming or they are expressing yung kanilang legal right na sila talaga yung may-ari ng DCA brand. No? So, if
if yung meron iba, yun nga, winarningan nila kung sino man yung may gumagamit ng DCA na ano, na logo or DCA brand na walang permiso sa kanila, kakasuhan daw nila, no guys? So yeah, intellectual property violation ngayon. So yun ang ano ngayon, yun ang bottom line ng nangyayari ngayon. It's a very confusing situation, especially for us na consumer lang naman. So, pero nga, inassure naman ng DCA na yung mga lumang brands ay hindi fake or lumang logo na hindi fake. Pero I think ang main nilang ano dito, adversary dito is yung mga distributor na nagdi-distribute pa rin ng DCA tools. Ang clear lang nila na ang fake lang talaga is yung DZA with a Z. Okay? So, yun ang I think iwasan na lang natin yun, yung tool na yun kasi sabi nga mismo ng DCA Philippines is hindi siya legit. No? So, pero sabi naman ng isang DCA, okay lang daw, legit daw yun kasi nga di-distribute nila. So that means legit din yan, di ba? Very confusing situation about DCA power tools. Okay, so hopefully masettle to at magkaroon lang ng isang DCA na brand para hindi naman mahirapan yung mga consumers in the future. Okay? So yun guys, yun lang. Salamat sa inyong panonood and I'll see you guys again next time. DJ from Levina Workshop.